Ako nga po pala si Tonton, 40 years old, tiga San Mateo, Rizal. Ang ikikwento ko po sa inyo dito sa inyong channel ay magpasa hanggang ngayon po ay hindi ko mabigyan ng paliwanag. 6 na buwan ko na po kasing napapanaginipan ito. Isa po siyang babae at ang ngalan niya base sa kanyang pagpapakilala ay Isabela. Mahaba at sobrang itim ng kanyang buhok. May kakapalan ng kanyang kilay, maliit ang muka na medyo mataray. Mahaba ang mga pilik mata, matangos ang ilong, ngunit maliit ang labi. Halos gabi-gabi po'y lumalabas siya sa panaginip ko. Minsan nasa mall ako, minsan sa opisina, minsan sa bahay. Ganyan ang mga nagiging setting o location ng aking panaginip at kahit saan man sa mga nabanggit kong lokasyon na ito, bigla-bigla na lang siyang lilitaw. Paminsan ay kakausapin niya ako pero paggising ko ay hindi ko na pumaalala kung ano yung mga pinag-usapan namin. Basta't paminsan ay nakatayo lang siya sa gilid at nakatitig lang sa akin na para bagang binabantayan lahat ng kilos ko. Ang tanong ko tuloy sa aking sarili sa tuwing nagbabalik ako sa reality, Sir Red, ay kilala ko ba siya? Bakit siya paulit-ulit na nagpapakita sa panaginip ko? Hanggang sa napagdesisyonan ko nga, nasubukan kong hanapin kung nakita ko na nga ba siya dati. Kung kaya't ang ginawa ko ay browse ang mga lumang pictures ko sa social media. Nag-google pa nga ako ng Isabela, long black hair, thick eyebrows, long eyelashes, pointed nose, and small lips. Has anybody dreamt about this? Pero wala akong natagpuan. Hanggang sa isang araw, bigla na lang din siyang nawala sa mga panaginip ko. As in, hindi ko rin po alam, Sir Red, kung matutuwa ba ako, kakabahan or malulungkot sa biglaang pagkawala ng kanyang presensya sa mga panaginip ko. Paano ba naman kasi parang expected ko na sa tuwing naroroon ako sa loob ng panaginip ay makikita ko siya. Para bang alam ko na, nakasanayan kumbaga. Akala ko nga ay tapos na, pero dun pa lamang pala magsisimula ang hindi ko makakalimutang karanasan. Ito lamang May 28 ngayong taon. 6:00 ng gabi ay pumunta ako sa Northview sa May Batasan para sa birthday ng tropa ko. Sobrang saya ng kanyang selebrasyon. Kainan, inuman, kantahan. Para bang wala ng hangganan. Bago maghating gabi, nagpaalam na ako sapagkat may pasok pa ako kinabukasan. Nakamotor lamang ako noon at papalabas na ako ng kanto nang biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Number lamang ang tumatawag. Ilang segundo lang iyon, itinabi ko ang motor ko para tignan kung sino ito. Hindi ko sinagot kasi number lang ang nakalagay. Hindi ko kasi ugali, Sir Red, yung sagutin ang kung sino-sinong tumatawag unless mag-text ka na lang muna para malaman ko kung sino ka. At sa mismong sandaling iyon, isang truck ang nawala ng preno. Inararo nito ang 2 sasakyan at 3 motor at instantly 3 ang namatay sa aksidenteng iyon. Kung hindi ko itinabi ang motor ko para tignan ang cellphone ko, siguradong isa pala ako sa madadamay. Kinilabutan ako dahil ilang segundo lang ang pagitan nun, Sir Red. So pag-uwi ko, nanginginig ang aking buong katawan. Nagawa ko mang maligo at nagdasal, nagpasalamat na rin sa Diyos para sa ikalawang buhay ko, pero naroroon ako sa isiping may something strange sa nangyari.
Tiningnan ko ulit ang cellphone ko at naroroon pa rin talaga nakarehistro yung number ng tumatawag kanina. So tinawagan ko na siya out of curiosity. Wala mang sumasagot kaya dumiretso ako sa voicemail. At ang mga narinig ko pagkatapos ay dahilan ng muntikan ko ng pagkakabitaw sa cellphone ko. Hi, you've reached Isabela. Leave your name and number after the beep. Tumindig lahat ng balahibo ko. Kinabukasan hindi pa rin ako nakontento kung kaya tinawagan ko ulit at sa pagkakataong ito, sumagot na si Isabela. Ikwinento ko ang lahat. Ang 6 na buwang panaginip ko tungkol sa kanya, ang aksidenteng nasagip ako dahil sa tawag niya at ang voicemail na narinig ko kagabi. Pero isang bagay ang hindi ko malilimutan. Ang sinabi niya. Hindi ako tumawag sa'yo kagabi. Wala akong number mo at hindi rin kita kilala. Hindi niya rin maipaliwanag kung paano napunta sa cellphone ko ang tawag at voicemail niya at wala talaga siyang kaalam-alam. So pagkatapos ng aming convo, nag-search ako sa Facebook gamit ang buong pangalan na ibinigay niya at doon ako halos himatayin. Sa pinakaitaas na resulta ng search, lumabas ang mukha ni Isabela. Ang babaeng may mahaba at sobrang itim na buhok, makapal na mga kilay, maliit ang mukha na medyo mataray, mahahaba ang mga pilikmata, matangos ang ilong at maliit ang mga labi. Siya yung eksaktong babae na 6 na buwan ko nang napapanaginipan at siya rin ang dahilan kung bakit buhay pa ako ngayon. Sa katunayan, Sir Red, kayo na pong bahala kung karapat-dapat bang ma-include dito sa videong ito ang dashcam ng aksidente sa Batasan Road. At kung mapapansin nyo sa bandang kanan ng video nito after na aksidente sa kanto mismo ng Northview, makikita po ninyo dyan ang isang motor na nakatigil at ako po yun. Hindi ito yung usual na nakakatakot na kwento. Maaring sabihin na lang natin na para kasi siyang glitch in the Matrix. Kung sakaling may nakakaalam kung ano kaya ang serye ng panaginip kong ito o anuman ang ibig ipahiwatig, sana po'y matulungan ako ng inyong mga solid HTV positive listeners. Hello sa inyo, Kuya Red. Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Lilo. Isa po sa mga silent listeners ninyo since 2021 at natutuwa talaga ako na marinig ang mga katatakotang kuwento ninyo kung kaya't naging solid HTV positive na rin ako. Mabuti nga po pala at nakinig ako sa workmate ko na pinakikinggan ang channel ninyo kaya eto at kayo na po ang lagi kong kasamang pampalipas ng oras o pampagising sa aming trabaho. Ang kwento ko pong ito ay nangyari noong 2018 nung kami ay nakatira pa sa Pasay City. 2 a.m. ang shift ko noon sa isang call center company sa Mandaluyong at kadalasan umaalis ako ng bahay around 11 or 12 midnight dahil mahirap talagang sumakay ng bus or jeep dito sa place namin. So around 10 p.m. nang nag-start na ako mag-prepare para maligo at bit-bit ko pa ang cellphone ko. Nakasanayan ko na po kasi talaga na makinig sa inyo gamit ang cellphone ko habang naliligo. Pero nagulat na lamang ako dahil pagpasok ko ng banyo ay walang ilaw. Hindi naman brownout nung time na iyon kaya ginamit ko na lang na emergency light yung flashlight ng cellphone ko at pinatong ito sa may sampayan ng damit para magsilbing ilawan at nag-umpisa na akong maligo. Here's a very quick background. Yung tinitirhan kasi namin ay isang apartment. Kasama namin si tita at tito ko na nangungupahan. Itong si tito at tita ay sa first floor tapos kami naman ni na mama at kuya sa second floor. Dito po sa unit ng aming apartment may shared restroom.
So nung busy na ako sa pagsashampoo ng buhok, may kumatok po sa pinto ng CR ng 3 beses. Nung una hindi ako nagsasalita at pinakikinggan ko lang kung ano yung sasabihin nung kumakatok sa pag-aakala na baka makasamahan ko lamang sa unit iyon. Pero wala pong nagsalita. Ilang segundo matapos ang katok na iyon, 3 beses na naman po siyang nag-ingay sa pintuan. Ang pinagkaiba kanina, tinawag na yung pangalan ko at dito nakakasigurado na akong si Tito yung nasa labas. So agad ay sumagot ako ng, "Wait lang, patapos na po maligo." Pero nagtataka lamang ako sapagkat wala akong naririnig na footsteps na bumababa ng hagdan. Very usual na kasi doon, Kuya Red, na madidinig mo talaga yung pagkaskas ng tsinelas o kaya yung yabag ng kung sino mang naglalakad. Pero doon ay narealize kong wala akong nadinig. Basta't hindi ko na lang pinansin, binilisan ko na lang ang pagligo hanggang sa nakagayak na ako at papasok na sa opisina. Kinabukasan pag uwi ko, nadatnan ko yung tita ko na nakatambay sa may pintuan nila habang nagsi-cellphone. Lumapit ako at tinanong siya kung magsi-CR ba sana si Tito kagabi. Nang hilakbot ako sa sinagot ng aking tita, Kuya Red, sapagkat ganito yung eksaktong words niya. "CR? Sino? Si Tito mo? Hindi naman na uwi si Tito mo kagabi ah. Nag-text nga sa akin, sabi niya ngayon daw siya uuwi. Baka may biyahe pa nga daw sila sa Cavite. Ako lang naiwan dito mag-isa kagabi pa. Tsaka di naman ako umakyat dyan no." Kinilabutan ako instantly, Kuya Red. All this time, akala ko ay si Tito dahil kaboses niya talaga yung nadinig ko. So kwento ko na tuloy kay tita yung na-experience ko at habang kinikwento ko nga ito, pinanlalakihan ng mga mata ang tita ko at hanggang sa nagkwento at umamin din siya na meron din pala siyang same experience sa akin. Sa kanyang experience, ang ginaya naman daw na boses ay yung sa pinsan namin na nakatira naman sa kabilang unit. Ang sabi nga niya nung tinanong daw niya yung pinsan ko na iyon, itong bata naman daw po ay nagtaka dahil hindi naman daw siya nagpunta sa bahay ni na tita kasi nung time na iyon ay nasa mall daw sila ng mama niya. Siyempre natakot din si tita noon sapagkat kaboses na kaboses daw talaga ng pinsan ko yung tumawag sa kanyang pangalan. Habang isinusulat ko nga ito, Kuya Red, ay kinikilabutan ako. Hindi na din naman ako magugulat kung may mga gano'n na paranormal sa apartment kasi napakatahimik ng compound na yun. Bawal ang mag-ingay, bawal ang mga bata at base sa nababasa ko sa mga libro, ganon ang gustong-gustong vibe ng mga paranormal entities. Tahimik na lugar. Marami pa po akong nais i-share pero susubukan ko pong pag-isa-isahin ang mga kwentong ito kapag may time na muli akong magsulat. Maraming salamat po Kuya Red sa pag-feature ng aking kwentong ito. Hello po sa inyo Hilakbot Team at lalong-lalo na sa inyo Sir Red. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Achi, isa sa inyong mga silent listeners and first time to share ng isang hindi ko malilimutang kwento mula po sa aking mga kamag-anak. Specifically, ito po ay experience ni na auntie at lola. Nakatira po kasi kami sa isang maliit na barangay na sakop ng isang munisipalidad dito sa Leyte. At bata pa po ako ay exposed na ako sa mga kwento nila tungkol sa mga aswang na nag-e-exist dito sa barangay namin. Marami ang mga naniniwala, lalo ang mga matatanda, at natatandaan ko na ginawa pang ang panakot iyon sa akin ng aking lola noon. Way back 2016, buntis ang aking auntie Helen sa kanyang unang baby. Prior months pa nga niya, wala pa namang something daw na nakakatakot
Until bigla na lang may isang babae na kabarangay lang din namin ang napapadalas ang pagbisita o pagpunta sa bahay nila. Mga 50s na po ito at itago na lamang natin sa pangalang Aling Merly. Ang auntie ko po kasi ay nakatira sa bahay ng aking lola dahil ang asawa niya ay seaman at kasalukuyang nakasampa sa barko that time. So noong una, akala daw nila auntie, normal lamang kasi ang ginagawang iyon nitong si Aling Merly. May tindahan din kasi si lola noon at dahil doon, napagkamalan na baka suki niya si Aling Merly. Pero ang sabi ni lola kay auntie, nung time lamang daw na iyon niya nakitang bumili yung Aling Merly hanggang sa napapadalas na nga ito sa tindahan nila pero hinayaan na lamang daw ng aking auntie. So ito na nga, isang hating gabi iyon nang may narinig daw sina lola na nagsasalita at kumakatok sa kanilang gate. So dahil malakas ang boses nito, napabangon tuloy si lola at binuksan ang maliit na pinto para makita kung sino ang nasa labas ng 10 oras na ng gabi. Doon ay nagulat daw si lola dahil ang nasa labas pala ay si Aling Merly. Tinanong pa nga daw ni lola kung ano ang kailangan niya. Tapos ang sabi ni Aling Merly ay may bibilihin lamang daw ito sa kanya. Siyempre, dahil naistorbo ang pagtulog ni lola, nasigawan tuloy niya si Aling Merly ng, "Alam mo namang sarado na nanggigising ka pa? 12:00 na kaya ng hating gabi." At pagkatapos ay sinarado daw ni lola ang pinto. Kwento ito ni lola kay Auntie Helen. At dito na sila nagsimulang makaramdam na parang may something strange or something off kay Aling Merly. Natatandaan ko nga tuloy, Sir Red, habang isinusulat ko ito yung inyong kwento na ang mga salagubang ni Aling Del. Parang ganito kasi ang nangyayari. So i-fast forward na po natin. 7 months nang buntis ang aking auntie nang isang umaga. Naisipan niyang maglakad-lakad sa kalsada bilang kanyang exercise at nang maarawan naman daw siya. Nang bigla-bigla daw pong sumulpot na lang itong si Aling Merly sa kanyang harapan. Ngiting-ngiti daw ito habang tinitignan si auntie. Ewan ba ng aking tiyahin kung bakit naka-feel daw siya agad ng kaba at takot pero pinilit niyang itago iyon. Bagkus ay umiti din siya pabalik at binati pa nga daw ng good morning si Aling Merly. Pero ang ikinagulat ni auntie ay ang sumunod na ginawa nito. Bigla na lamang daw nitong hinaplos ang tiyan ng aking auntie. Sabay sabing, "Malapit-lapit ka ng mga anak. Ang laki na ng tiyan mo." At dahil siyempre sa gulat, natampal daw ng aking auntie ang kamay ng matandang babae hanggang sa pinilit daw po niya na maglakad ng mabilis pabalik ng kanilang bahay. After a week, nakakalungkot na pangyayari ang naganap. Napaanak si auntie ng masyadong maaga. Buhay ang baby pagkalabas pero agad din po itong binawian ng buhay. Gustuhin man daw ni auntie na hindi maniwalang inaswang siya pero hindi daw niya talaga maipagkaila na posible. Parang ang weirdo naman daw kasi na after nang mawala yung baby niya ay hindi na rin daw nakikitang napapadaan si Aling Merly sa tindahan or kung saan man na malapit sa bahay nila. Until nagbuntis yung isa ko pang auntie na malapit lang din ang bahay sa amin sapagkat nakatira po kami magkakapamilya sa loob ng isang compound. Doon napansin naming bumabalik-balik na naman si Aling Merly. Ayaw man po namin na husgahan siya at iabot na lamang talaga ang pagkakaunawa sa mga nangyayari pero napakahalatado kasi na iba ang intensyon niya
Kasi very random, tapos bigla-bigla na lamang siyang lilitaw out of nowhere, lalong-lalo na kapag may buntis sa pamilya. Iba rin ang kanyang mga titig at ang creepy lang na palaging nasa may compound namin siya sa tuwing may pregnant sa mga family members, pati nung nagbuntis si mama sa kapatid ko ay naroroon din. Since may butika nga kami, may time din daw na bumibili siya ng gamot sa amin ng madalas kahit hating gabi or 3:00 na madaling araw. Very suspicious and creepy at the same time. Kaya palagi po siyang nasisigawan ni Papa noon para paalisin. Kaya hindi namin maiwasang maniwala at isipin na aswang talaga siya. Sa kasalukuyan po, Sir Red, ay buhay pa naman si Aling Merly. And na-witness ko na rin na there is something talaga sa kanya. Something wrong. Kasi kung nasaan ang may buntis, naroroon din po siya para magmasid. Hanggang dito na lamang po, Sir Red, at sana'y mabasa o ma-share po ninyo ito. Salamat po in advance and hopefully makapag-share muli ako ng iba ko pang katatakutang karanasan.